Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga. Million March kontra pork barrel tuloy ngayong araw kahit masama ang panahon. Ilang lugar sa bansa sasabay sa rally sa Luneta ngayong araw. Ilang grupo tiwalang mababago ng Million March Rally ang sistema sa pork barrel. Sa karanasan natin, matagal-tagal na pakikihamok ito para sa issue. Samantala ngayon, ang pinag-uusapan natin to, polisiya, hindi personal na politiko ang atin pong pinag-uusapan. Paglalaan ng reward money para sa agarang pagkakaaresto kay Janet Lim Napoles at sa kapatid nito, pinag-aaralan pa. Malacanang ipinauubaya na ang kaso naman sa DOJ. Bagyong Nando na panatili ang lakas. Patay sa habagat, nadagdagan pa. Sa balitang negosyo, mahigit 8,000 trabaho naghihintay sa mga proyekto ng Clark Development Corporation. At balita sa ibang dagat, Pope Francis nalawagan ng panalangin para sa kapayapaan sa Syria. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ho ng Lunes ngayon, Agosto 26, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, UIHB 747 RMN Bacolod, DWNX 91.1 RMN Naga, at sa DXMD 927 RMN General Santos. I'm international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Siyempre, sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong Pilipinas. Pasado na ho ang malawakang protesta para igit ang pagbasura sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas ngayong Lunes, August 26, araw ho ng mga bayani. Kaugnay niya, nagsisimula nang dumagsa yung mga makikiisa sa protesta na yan na gagawin sa Luneta sa Maynila. Binansagan ang pagkilos na A Million People's March to Luneta na nagumpisa lang sa isang Facebook post na naglalayong ipahayag ang paninindigan ng publiko mula sa iba't ibang sektor sa maling paggamit ng pork barrel. Layo nito na i-abolish ang pork barrel at habulin at papanagutin ang mga sangkot sa naturang issue. Dahil sa pagkalat ng post sa Facebook, dumami rin ang bilang ng mga nagpakita ng simpatya at pagtugon sa panawagan. Bukod sa Luneta, magtitipon-tipon din ang mga Pinoy sa San Francisco, sa Los Angeles at New York sa Amerika para ipakita ang kanilang suporta sa hakbang dito sa Maynila. Sa kauna-unahan pong pagkakataon, mga kasama, mararanasan ni Paulong Noynoy Aquino ang malaking protesta laban sa kanyang administrasyon. Yan ay a Million People March na gaganapin sa Rizal Park ngayon para ipanawagan na tanggalin na ang pork barrel na naging ugat ng korupsyon. Ang nasabing protesta ay sabay-sabay nagaganapin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayong araw ng mga bayani, Agosto 26. Matatandang ng Biyernes nagpahayag na si Paulong Noy na i-abolish na nito ang pork barrel pero pinangangambahang papalitan lamang ito ng pangalan. Sinabi naman ni Paulo Aquino na malaya ang bawat isa na magpahayag ng kanilang saloobin at sa katunayan ay kaisa rin ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon. RMN Nationwide Report. Ilang grupo naman sa Cebu sasabay sa anti-pork barrel rally sa Luneta. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report.
Tinatayang aabot sa 8,000 ang inaasahang dadalo sa March Rally na pamumunuan ng Movement for a Livable Cebu dito sa lungsod ng Cebu sa mga oras na ito. Ilang minuto mula ngayon magsisimula ng maglakad ang mga sasali sa aktibidad mula sa Fuente Osmeña patungo sa Plaza Independencia kung saan gagawin ang isang programa. Ang mga sasali sa rally ay nagsuot ng puti para maiwasang ma-identify ng isang political party sa aktibidad habang may bitbit itong mga Philippine flag. Ayon sa isa sa mga leader ng MLC na si Dr. Rowena Borden, walang gagawing mga speeches mula sa mga politiko sa programa sa Plaza Independencia maliban sa pagpapaliwanag sa Pork Barrel Fund at bakit dapat itong alisin. Bago matapos ang rally ay mangangalap din ng pirma at pangalan ng MLC at pati na ang mga suggestions kung ano ang dapat na gawin sa pondo ng gobyerno sa halip na ibigay ito sa mga mambabatas. Ang mga pirma ay ipapadala ng MLC sa Malacanang para malaman ng Pangulo ang daing at posisyon ng mga Cebuano sa issue ng Pork Barrel Funds. Kasama mo sa Arimen Cebu, Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Militanteng grupo naman makikisa sa anti-pork rally. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Magsasagawa rin ng pagkilos ngayong araw ang mga militanteng grupo dito sa Cotabato City laban sa pork barrel system. Alas 9 ng umaga, pangungunahan ng progresibong grupo ang naturang aktibidad na idadao sa City Plaza upang ipanawagan ang tuluyang pagbuwag ng pork barrel. Ayon kay Jerome Sucor Aba, tagapagsalita ng Kabataan Party Cotabato City Chapter, habang nagtitiis ang mga kabataang estudyante sa isang masikip na classroom, kawalan ng pasilidad at taon-taong pagtaas ng tuition fee ay nagpapasarap naman sa buhay ang mga mambabatas. Sinabi naman ni Ginoong Nelson Sanyada, Coordinator ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE, dapat na ilagay ang Pork Barrel Fund sa serbisyong panlipunan. Ang sistemang pork barrel ay haram o ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Ang sistemang ito ay ginagamit ng rehimen ni Pangulong Aquino para makipagsabuatan sa mga kongresista at senador. Sa oras na matanggap nila ang kanilang pork barrel, ay karaniwan na silang nagbubulag-bulagan at nananahimik sa kabila ng matinding korupsyon at anomalya. Pahayag naman ni Sandrex Salicula ng grupong Suara Bangsamoro. Nakahanda naman ang City PNP at Philippine Marines para sa nasabing aktibidad ng mga militanteng grupo. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Umulan man o umaraw, hindi na mapipigilan pa ang pagdagsa sa Luneta Park ng mga makikiisa sa A Million People's March kontra Pork Barrel ngayong araw. Ngayon na lamang ni Father Manny David na pura paroko ng San Isidro Priest sa Rosario, Cavite. Madaling araw pa lamang ay naroon na ho sila upang suportahan ang itinuring na makasaysayang araw na ito maliban pa sa paggunita ng National Heroes Day ngayon. Sa interview ng RMN kay Father David, hindi man agad na mabago ang sistema sa pork barrel, umaasa siyang sa pamamagitan ng pagtitipon na ito ay makakamit din ang maayos na pamamalakad sa gobyerno. Sa karanasan natin, matagal-tagal na pakikihamok ito para sa issue. Kasi tingnan nyo po, bago dumating yung 1986, ay maraming pagbubuwis ng mga buhay. Si Ninoy ay binaril doon sa airport sa kanyang pag-uwi. Ilang mga pagkilos ang naganap at ilan ang mga talagang nagdanas ng dusa sa panahong iyon ng diktadurya bago ho dumating yung Pebrero ng 1986. Ayun po ay kumbaga series of events culminating doon sa 1986 na iyon. Pero kita nyo po, yun ay pabagsak ng dating Pangulong Marcos noong panahong iyon. Nakasentro sa isang tao, politika ang pinag-uusapan, yung kanyang panunungkulang diktadurya. Samantala ngayon, ang pinag-uusapan natin po, polisiya, hindi personal na politiko ang ating pong pinag-uusapan. Bukod sa mga taga-Maynila, hinikayat din ng simbang Katoliko ang mga taga-lalawigan na sumali sa sabayang aktibidad. Nabatid na magkakaroon din ng parehong pagtitipon sa Davao, Naga, Cebu, Iloilo, Dagupan, Baguio, Legazpi, Lucena at iba pa. Sarado na ang buong bisinidad ng Luneta Grandstand para sa mga sasakyan at daanan na lamang ng tao ang pinapayagang makapasok.
Nagsaning puwersa na rin ang mga otoridad gaya ng PNP, MMDA at ang bomb squad na titiyak sa mapayapang kilos protesta na yan. Balikan natin ang mga balita sa probinsya. May kaugnayan sa rallying yan. Ilang grupo sasabihin sa rally sa Luneta. Kasama natin sa balita live si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Offset ng iba't ibang grupo at sektor na sa gaganaping rally ngayong araw sa harap ng Iloilo Provincial Capital bilang suporta sa pagbasura ng pork barrel. Kabilang sa sasama sa nasabing rally ang Philippine Chamber of Commerce and Industries Iloilo, Iloilo Press Club, Bayan Muna, Bagong Alyansang Makabayan at iba pa. Susuot ng puting damit ang lahat ng nakikibahagi sa naturang protesta, bitbit ang samot-saring placards na nagpapakita ng kanilang suporta sa pagbasura ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sa iba pang balita, armahan na ang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT na nasama sa alleged assault sa gwardiya at mga empleyado ng Aksyon Radyo Iloilo noong madaling araw ng linggo. Napagalaman na nakita sa CCTV recording ng naturang istasyon na sa isinagawang standard operating procedure ng SWAT. Pinadapa ang security guard, pinahubad ng mga damit ng mga empleyado habang sinusutukan ng baril at isa-isang pinababa sa building. Pinag-iisipan pa ngayon ng management ang kasong isasampa sa mga miyembro ng SWAT na involved sa naturang insidente. Kasama mo sa DIRI RMN Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo. Sean Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang MPD handang-handa na sa kilos protesta sa Luneta. Kasama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Planchado na nga ilalatag ng seguridad ng Manila Police District sa gaganaping rally sa Quirino Grandstand ngayong araw na ito na tinaguri ang Millions People's March to Luneta. Isang pambansang protesta na naglalayong maalis ang bilyon-bilyon pisong pondo ng mga mababatas maging ng Pangulo. Kaugnay nito ay tiniyak ni Chief Superintendent Isagani Henabe, ang direktor ng MPD, na sapat ang bilang ng pulisya na ipapakala sa Rizal Park upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga lalahok sa protesta. Nabatid mula kay Henabe na hindi lamang Police Maynila ang i-deploy kundi meron din augmentation forces mula sa ibang police district na agapay sa MPD na magpapanatili ng kaayusan sa idaraos na kilos protesta. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Pinag-aaralan pa ng Department of Justice ang paglalaan ng pabuya para sa agaran namang ikaka-aresto ng negosyanteng si Janet Lim Napoles, sinasabing mastermind sa 10 billion pesos pork barrel scam. Pero ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, limitado lamang ang resources ng kagawaran kung kaya't nasa pag-aaral pa umano ni Kalihim Leila de Lima ang kaukulang pondong ilalaan doon. Matatandang naglabas din ng warrant of arrest ang Makati RTC laban kay Napoles at kapatid dito si Reynald Jojo Lim kaugnay sa kasong serious illegal detention. Naharap din sa investigasyon si Napoles marang idawi sa manimanumalyang paggamit ng PDAF o Priority Development Assistance Fund ng ilang kongresista at senador sa sinasabing mga ghost non-government organizations. Samantala sinabi ng Malacanang na ipinaubaya na lamang ng Pangulong Noy sa DOJ ang mahakbangin para maaresto si Napoles at ang kanyang kapatid. Napanatili ho ng bagyong Nando ang lakas nito. Ayon ho sa Pag-asa, huling namataan ang tropical depression na yan sa layong 560 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Taglay dito ang pinakamalakas na hangin na umabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may kumikilos siya ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto ito sa bansa pero uulanin ho ang ilang lugar dahil sa habagat. Ang Kabikulan, Calabarzon at mga ang lalawigan ho ng Aurora ay makakaranas ng pagulan na maulat na kalangitan na may katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan, pagkidlat at paglog na maaari ho magdulot ng mga pagbaha pa rin at pagguho ng lupa. Makakaranas naman ang Metro Manila at mga lalawigan ho ng Quirino, Isabela, Nueva Vizcaya at nalalaring bahagi ng gitnang Luzon, Mimaropa, Kabisayan, Zamboanga Peninsula, Caraga at Hilagang Mindanao ng maulat na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kaya tayo lalabason ng par ang bagyong Nando na yan, Huwebes pa. Pero maaari pa rin magbago, depende ho yan sa maging paggalaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Umalo na sa 22 ang bilang ng nasawi dahil sa matinding pagbaha na epekto pa ng habagat na pinalakas na nakaraang bagyong Maring. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Council, 8 ang namatay sa Central Luzon, 12 sa Calabarzon at 1 sa Metro Manila at Cordillera Administrative Region. RMN News
negosyo. Mga kasama nakatakda pong magbukas sa mahigit sa 8,000 trabaho ang mga nakambang proyekto ng Clark Development Corporation sa Clark Freeport. Di matapos makapag-invest ng $200 million sa tulong ng iba't ibang lokal at foreign investor. Mga trabaho mula sa gagawing International Sports Complex, hotels, resorts, water theme parks, retirement states, language institute at plant facility ang mga mapagpipilian ng mga future job seekers. Natakdang simula ng project bago matapos naman ang taong kasalukuyan. RMN News Abroad. Nanawagan ho si Pope Francis sa buong mundo na ipagdasal ang kapayapaan sa Syria. Hiling ng Santo Papa ay magkaroon ng dialogo ang magkabilang panig ng Syria upang agad na maresolba ang gusot. Matatandaang inakusahan si Syrian President Bashar al-Assad na siyang nasa likod ng chemical weapons attack sa Damascus na siya namang pinabulanan ng leader. Mahigit 1,000 na ang namatay sa patuloy na bakbakan ng dalawang panig. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Ipong narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide ngayong Lunes, August 26, 2013 na ho tayo. Sa mga taga-Iligan ay abangan susunod na si kasamang Ramil Imborong at Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso. Balitang Iligan sa numero 1 pa rin DXIC 711. Salamat din sa mga nakinig sa atin sa RMN Daet. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras tatak alas 7:18 na ho. Tatak RMN. Karnina po, buhay ko, todo! Taping hanggang mapagod, shooting hanggang